Praise the Lord. God is good. All the time. Maayo kayo ang Diyos. Sa tanang panahon. Amen. So, manindog kitang tanan. Ato mga ibislahon ang presensya sa ating buhi ng Diyos na siya magauban, siya magapanguna, siya ang tuguran sa tanan nga diin atong gikinahanglan. O Riya Bababahaya Sikaraya Shandi Handaraya Sikaraya Shandi Riya Bababahaya Sikaraya O Riya Bababahaya Sikaraya Shandi Handaraya Sikaraya Shandi Riya Bababahaya Sikaraya. Amahan nga langit nun aniya kami nga nagapasalamat sa imong pagkamaayo, sa imong pagkamatinud-anon. Lord, salamat sa bagong adlaw, bagong kinabuhi, bagong busog kabasto, ginaugan, maayong panguna-una, maayong panglawas, Ginoo Lord God. Lord, aniya kami nga magpasalamat diya kami mo ginaugan. Nagapaubos kami sa among mga kaugalingon nga ikaw, Ginoo, ang tuguran ni ining tanan. Lord, I pray in the name of Jesus nga ikaw ang Diyos nga magapuno sa matag usa kanamo, Ginoo God, nga ikaw ang Diyos nga mahimaya sa among panimbahong karon, Ginoo. Bala ang Espiritu, Ginoo God. Lord, ikaw ang Diyos nga magahatag o presence of mind sa matag usa, Ginoo God. Ikaw ang Diyos nga magahatag, Ginoo Lord God, ug kadasig nga di kami magapaminaw sa imong mga pulong. Lord, ania kami, Ginoo, nga magatugyan bisan pa sa balanse sa among panimbahon karon nga ikaw ang Diyos nga maibayaw niining taknaa. Salamat bala ang Espiritu nga ikaw, Ginoo, magapadayon bisan pa sa pag-uban, Ginoo Lord God, sa among mga kaigsuunan nga anaa pa sa dalanon, Ginoo God. Lord, we commit everything diya kanimo nga din among ginabalik ang mga pagpasalamat pasidungog diya lamang sa pangalan sa Ama, Anak, o Espiritu Santo. Amen and amen.
malaugon ka, kay gibayran mo ako. Gawas mo na, kamatayo ay kahon, ang ayan kasimbaho. Pagkatahon
nagalampag kung dili ikaw nga among Ginoo. Dili ikaw Ginoo ang Dios nga katubagan Ginoo God. Ikaw ang Dios nga nagpalansag diya sa krus alang sa kananamong mga sala. Sa kananamong mga kapakyasan in the name of Jesus. Salamat Ginoo Lord, hallelujah sa imong nakugugma nga din ikaw ang Dios nga nagapadayon Ginoo Lord God sa pag-uban kanamo. Wala kami mahimo sa akong kaugalingon apan Ginoo. Salamat Ginoo God sa imong grasya nga din ikaw nagakataniwala kanamo, nga din ikaw ang kanunay nga wala nagabiya o nagpasagad sa matag usa kanamo. Salamat Ginoo God sa imong pagpadayon sa pagtagpo sa tanan namong mga panginahanglan. Salamat Ginoo Lord bisan pa sa imong pagpanalipod kanamo sa adlaw ug sa gabi Ginoo. Salamat Ginoo bisan pa sa imong paggiya sa paghatag ng gitno nga maalam kanit kami Ginoo God. Ania nga nagapasalamat diha kanimo tungod ikaw ang Dios, Dios sa mga Dios, hari sa mga hari nga angayan nga pasalamatan o pasinugan Ginoo Lord God. Salamat kini tanan o ginapalit diya kanimo ang dugo ug himaya. Ikita na akong ginaapo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Welcome to All Nations Full Gospel Church. We're glad you could join us today. We know God has a plan and purpose for your life right here as you join our worship experience. We are a spiritual family where everyone is loved and accepted. It is our passion to train and raise leaders for the body of Christ to help them discover their God-given talents and abilities. We are a house of prayer for all nations of the earth, and together we believe that the good news of Jesus Christ must be shared all over the world. We invite you to partner with us, and on behalf of our global church family, we welcome you to All Nations Full Gospel Church. Ibubuan sila sa balang espiritu nga magamit para sa kahimayaan. Atong tagaan silang palakpakan. Ang matag sa kanato dili mahimong kanang purpose. Praise God. Amen ba? Nasayin mo unsay purpose? Amen. Amen. So dili na nako expound. Hallelujah. So praise the Lord kay ang Diyos maayo kaayo sa tanang panahon. So atong ablihan ang atong Biblia diya sa Hosea chapter 14 verse 4. Isa lang ang akong basahon pero kung ato kaning atong pagtulunan karon kaasnig akong gibasa jud ang tibuok libro sa Hosea but atong basahon karon sa mubo lang nga
nga kuan nga bersikulo sa Hosea chapter 14 verse 4. Kita na. Manindo kita, magapakita kita nga magatahod kita sa pulong sa Ginoo. Verse 4 giingon diha Hosea chapter 14 verse 4. Miingon ang Ginoo, ayuhon ko ang akong mga katawhan gikan sa ilang pagka malapason o gigugmaon ko sila sa hingpit kay nawala na ang akong kasuko kanila. Magaampo kita. Amahan nga langit nun, ania kami nga nagapasalamat sa imong pagkamaayo, Ginoo God. Lord, salamat sa imong dakong gugma nga din ikaw ang Diyos nga nagapasaylo, naghugas sa tanan namong mga kalapasan, bisan pa sa among mga kapakyasan, Ginoo God. Lord, akong ginaampo nga ikaw Ginoo bala ang espiritu mao'y magadihog sa matag usa ka kasig-kasig Ginoo God nga din among madawat Ginoo Lord God ang imong mga pagpahimangno kanamo sa imong mga warning sa matag usa kanamo nga diin kami mahimo nga mahumok ang among mga kasing-kasing. Salamat Ginoo Lord, hallelujah, nga ikaw ang Dios nga magapanalangin ni ining adlaw ug sa matag usa kanamo nga makadungog sa imong mga pulong. Even O Lord God, akong ginatugyan diha kanimo ang among mga kaigsuonan nga anaa sa online Ginoo God. Lord, I believe that your hands is not too short to reach them, Ginoo God. Dili mo po ang imong mga kamot nga dili nimo sila makabot, Ginoo God. So Lord, I pray in the name of Jesus nga ikaw ang Dios nga magapanalangin sa matag usa kanamo nga diin kining tanan akong ginatugyan o ginapasalamatan diha lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So please be seated. Hallelujah. Salamat nga diin ang Diyos maayo kaayo sa atong kinabuhi. Hallelujah. So praise God. Hallelujah. Nga diin ang Diyos nagahatag sa matag usa kanato nga diin kita mahimo nga makatuon diining taknaan. So kaning atong pagtulunan o kaning preaching karon ako nga nahinumduman nga diin ang kinabuhi ni Propeta Hosea. So ato usab susihon kinsa si Prophet Hosea. So si Hosea whose name means gingon diya nga ang meaning sa iyang pangalan is salvation or deliverance. Ang Diyos nagpili kaniya nga diin magadala sa mga katawhan sa Israel nga diin nagminyo siya og babayi nga dili matinud-anon, dili faithful sa iyang bana, dili ingon nato nga may pagka dili siya matinud-anon sa iyang bana kay nga naman nagapamaniwa pamagud siya. So mao na nga atong tan-awon kining libro ni Hosea nga diin siya ang nagsulat niini. So the book of Hosea gingon diya is about a people who needed to hear. Ikinahanglan si Hosea gigamit sa Ginoo nga mahimo nga siya ang mahimong tigpamaba kay mauman ang nagrepresent sa Ginoo nga siya gamiton para nga ang mga katawan sa Israel makadungog, kinahanglan nga makadungog sa gugma sa Diyos. A God who wanted to tell them the unique way God choose to demonstrate His love to His people. So, si Hosea gamiton o gigamit sa Ginoo nga diin siya ang mahimong tigpamaba nga makadungog ang mga katawan sa Israel o aman ang mga tao. Giingon ang mga Israelites, giingon diya, the people thought that love could be bought. Ang mga Israelitas naguna-una nga ang ilang ang gugma pwedeng mapalit lang, bayaran lang. Pero dili mauna ang gusto sa Ginoo kay giingon niya nga ang Dios nagpakita sa iyang gugma nga
diin masayod sila unsa niya kahigugma, unsa niya kalab ang Israelites. Mauna nga ang mga katawan wala hatag og pagtagad diha sa pulong ni Hosea. Diingon diha that the people thought that love could be bought. So mauna ang ilang una abi nilang mapalit lang sa kwarta ang guma. Usa giingon diha nga that love was pursued by self gratification. Ang ilang una nga para lang sa kayo makanang malig-on lang ko mauna ang ilahang kuan. Ang ilang panguna-una, I will go after my lovers, giingon diha, who gave me. So kanang para lang sa satisfaction sa iyang kaugalingon. That loving unworthy objects could bring positive benefits. So, mauna ang ilang una nga, that loving unworthy objects could bring positive benefits. They became an abomination like the thing they love. So, apan ang Diyos nag-ingon niya, God wanted Israel to know His love. So, ang kanang pangandoy sa Ginoo nga mabati nila ang tinuod nga gugma sa Dios diha kanila. So mao na ang pangandoy sa Ginoo. God wanted Israel to know His love which reached out for unlikely and unworthy. Bisan pa dili ang ngayan nga higugmaon, bisan dili ingon nga kanang gusto nila nga may guma, pero maunay gusto ni sa Dios nga may tabo. Bisan ingon nimo nga dili ang ayan nga higugmaon kay tungod sa iyang batasan, tungod sa iyang kinaiya, but maunay gusto sa Ginoo nga diin makakita niya ang iyang guma, which guided with gentle discipline. So mauna ang gusto sa Dios nga mabati nila ang gugma sa Dios with a gentle discipline. Na ay mga unsa na disiplina. Maunay giingon niya, sakit man pero makatudlo. Giingon ganina dito sa unsa ni? Sa devotion nga putlon o giingon nga kinahanglan nga pulungan kay para nga mamunga og daghan. So mauna nga tagsa ang uban mawala kay nga naman di ka subakon o kung naanay mga pagdisiplina. Giingon usab diha that God wanted Israel to know which persisted in spite of people running and resisting. So maunay gusto sa Dios nga diinbisan pa in spite nga ang mga katawan ito sila sa ilang mga gusto may tabo nagdagan wala sila nag-ingon nga nagpalayo sila nga diin ang Dios gusto jud nga guguron sila kahit hinigugmaman sila sa Ginoo. So mauna nga diin ang atong title, God's Forgiving Love. Amen. Hallelujah. So mauna nga ang problema nato karon kay ang mga niining mensahe, the problem was how to get the message of God's love. So mauna una to nga diin makabuot na to ang gugma sa Ginoo kay ang problema nagdagan simang man sila. Diri ang gusto sa Ginoo nga diin na higpi sa sigpit, pero ang gusto jud nila katong lapad nga tanan nga linya, maabot nila tanan nga zigzag nga mga dalan nga kanang nga wide ang gusto nila, but ang Dios nagapadayon giingon niya nga God's love to people not inclined to listen. Wala sila hilig maminaw sa pulong sa Ginoo. Mauna ang problema sa mga katawan. Labaw na karon nga kanang daghan na kaayong mga pamaagi nga ma-divert ang mga una-una, ang kasing-kasing sa mga katawan. Mauna nga, maingon sila, wala ang pahilig anang mga pagpaminaw, dili ko gusto anang mga kanta nga ng mga Christian na kay maiguan man ko, isang kanta lang. Dili sila gusto apan nakita nato nga ang gusto ang gugma sa Ginoo nagapadayon. Giingon dia
O giingon na not likely to understand if they did listen. So, mauna nga din unuhay na minaw. I remember one of the kanang dili pa to member sa bigas na itong simbahan. Pero ingon na niya kay bago pa siyang kuan ba, nagsimba. Ingon na niya, ay nag-oo lang po kay pastura. Uy, ingon niya parang mag-uli na. Ingon na niya, so wala din siya intention nga magtuon sa pulong sa Ginoo. Wala siya gugma sa Ginoo nga maminaw. Remember nga kung ang pulong mo tuhok sa imuha, naadyo'y mga pagbago, naadyo'y process. So dili, maunang ingunan niya, nag-oo na lang yung kay pastora, parang uli na dayon. Humanog ampo, uli na dayon na siya. Ingana ang iyahang gisulti. Pero remember, dili man ako ang iyang tumbok ato kay ako nag-represent sa Ginoo nga madala sila makaangkon sila og kinabuhing walay katapusan apan ingon nila nag-uo na lang ko para mulakaw na siya wala na dagang gustos kay kung mangutana pa siya di madugay di mauto ang iyang so wala sila giingon diya nga wala sila hilig people not inclined to listen. Maunay gingon, not likely to understand. Dili sila gusto nga makasabot sa pulong sa Ginoo. Mauna ang ilang gingon. Ay numduman nato nga introduction pa lang niya sa kinabuhi sa kinabuhi ni Hosea. So kay prophet man si Hosea. But atong inumduman gingon that people of Israel refused to offer sacrifices through God, the God-chosen priesthood. So, mauna nga ang mga pari, ang mga pastor, remember the kanang instrument sa Ginoo, apostles, evangelists, pastors, teachers, mauna ang mga galamiton sa Ginoo nga diin iyang paggagamiton para ang mga katawan ma-equip. But, giingon niya nga, they refused offer sacrifice through the God-chosen priesthood and refuse to listen to the message of the prophets. Mauna gibuhat sa mga taga-Israel. So mauna ang ilang gibuhat. But the purpose of prophecy, kay ang prophecy maumanay pagpahimangno sa mga katawan ng mga pinili sa Ginoo. So giingon diha, but the purpose of prophecy was not simply to announce the end, giingon diha, to those who had no hope. So, dili lang para lang diha nga simple lang nga ipahibalo nga kung dili mo, kung wala na mo'y paglaom, o mauna, katapusan na dili nga na. The true goal of every prophet was that those who heard him would listen. Inay mo katapat diha, paminaw. Amen. Hallelujah. Paminaw Jud would listen niya to the word of God and repent. Dili lang ingon nga ay naminaw naman ko. Pero walay transformation. Kinahanglan Jud sa matag usa nga naa Jud transformation. Ang repentance mo talikod Jud ka sa sala aron nga ang Dios mudawat kanimo. The nation of Israel had gone far astray and had stayed that way for many years. So mauna ang gibuhat sa mga mga Israelites. Nagkuan sila wala sila nag-refuse, nag-reject sa word of God mauna. But God is love. Hinumduman nato that God is love. Igugma ang matag usa kanato gihigugma sa Dios bisan pa kamo mga igsuon nga anaa sa online hinumdumi ninyo nga ang Dios na higugma diha kaninyo dili nato ipagsawalang bahala nga wala nay nag-atiman sa ako wala nay samtang nagbayad ko dito sa tubig naay usa ka nagminyo sila tigulang na unya walay anak unya ingon niya nga naaman ang Ginoo maugani ingon ako nga tandain nga ang Ginoo gugma dili gyud ka pasagdan o biyaan basta anak kaniya
niya, basta imong gidawat si Kristo nga imong Ginoo, dili jud ka pasagdan. Kay mao man ang promise. Dili ka niya pasagdan o biyaan. So mauna nga diin ang Dios gugma in grace and mercy. So mauna nga taas man ang mga kanang proseso, maingon ta nga dili ang ngayan. Pero ang Dios ganang taas kayo ang iyang pasensya nga merciful gyapon siya. Wala siya pag once nga ikaw mipili niya, dili jud ka niya luatan hanto dili ka mo yes. Ako may nung dumagat kani ato, mag-eskwela mo og MIT, mag-eskwela mo og kanang sa CBI kani ato. Tugay na kumpinsi, dili jud apan sa kadugayan na yes ra jud. Hallelujah. Amen ba? Amen. So mao na nga atong hinumduman nga ang Dios gugma in grace and mercy. So He extended invitation after invitation, di ba? Kung ikaw bago lang nakadungog sa maayong balita, di ba dili man ingon nga kaisa karagingnan tagsa nakalimot man to si sister, wala nakaadto karong adlaw. Balik bisitahan na pod. Ingana, di ba? He extended invitation. Ang Diyos, kadang taas ang iyang gugma, dako ang iyang gugma, taas ang iyang pasensya, nga diin, kanunay nag-invite sa mga katawan to listen sa gipadala niya ng mga katawan, katong fivefold ministry. So, mauna nga din atong hinumduman nga ang Diyos, nga ang katawan magbalik jud diha kaniya. Ingon diya nga to send them and to repent of their sins. So kadang mga katawan gusto jud nga mabag-o dili sa amo ang kusog, but through the word of God. Amen? Mao nang giingon diya. Mao nga ang Dios wala na suko. Ingon da, God is not angry to the sinners. Ang Diyos wala na suko sa mga makasasala, but He is angry to sin. Maunang giingon nato nga kitang tanan nakasala. So, kung ang Diyos na suko sa tao, wala na mabili ng Kristohanon. But giingon niya that God is angry at sin. Sa sala sa mga binuhatan. Wala siya nalipay anang mga dili makapahimaya diya kaniya kung dili diin ang sala nga diin atong nabuhat. O ang mga tao, mga sinners na nakadawat sa mga ay nakabuhat ni anang mga sala o nakasulti ka ng mga sala nga nauna kahuna-una ka ng mga sala nga wala na suko ang Diyos. Kundi dito lang sa sala nga iyang mga binuhatan. So mauna nga din atong hinumduman that God is love every man and is not willing that any should perish. Hinumduman nato diya sa John 3:17 nga diingon na niya nga ang Diyos wala ni ani diri sa kalibutan to condemn the world but to save the world. So mauna nga din atong hinumduman nga dili niya gusto niya nga ang katawan mubalik jud diha kaniya, dili gusto niya nga mamatay, dili gusto niya nga i-condemn kanang mga katawan niya na apan gusto niya nga makaangkon sila og maayong balita. But when every avenue, so ang tanan nga mga means of communication na gihatag na sa Ginoo. Unsa may mga means of communication nato? Daling mga Bibles, mga TV, daghan na kaayong mga means of communication, mga radyo, mauna ang mga makita nato nga diin ang Dios nagahatag ni anak para nga ang matag usa makadungog sa maayong balita and is exhausted and men have failed to heed. So ang mga katawan nahurot na jud ang iyang kanang nag-ingon si Hosea na nahurot na o napalpak ang mga katawan kay wala pa nagapaminaw bisan kung sa uni mo gahi man jud o sa ito sumpay nato sa gahi gahi gulo
Kahit kasing-kasing, mga ingana. So, mao na giingon nga, wala sila naminaw. O sa mga warnings that is left to distraction. Mauna nga nagpabilin nga patay sila kanang spiritually. Ingon nila kay buhi man ko. Pero hinumdumi kung naay sala nga nagpabilin diya kanimo, your destination is in hell. Amen? Hallelujah. So mauna ang introduction nato kay Hosea, ang prophet nga diin gigamit sa Ginoo. So atong tan-awon karon ang stages or level of the time nga diin sakit diri sa kinabuhi ni Hosea. Una di ay si Hosea naminyo og kaning kay Gomer nga mautuyo na akong unfaithful. Mauna nga sa iyang kinabuhi makita nato nga diin murag naga picture out sa Israel o sa Dios. Mauna yung giingon niya. So mauna nga din atong una atong tan-awon ang a time to repent. Hinumduman nato nga diha sa Hosea chapter 10, makita nato 12 to 13. Hallelujah. So diha giingon diha nga pagpugas kamo og pagkamatarong alang sa inyong kaugmaon. Giingon diha ania ang bunga o ang gugma nga walay paglubad. So mauna nga diin atong hinumduman nga ang Dios nagapadayon gayud sa pagpahinumdum kanato nga diin kitang tanan gikinahanglan nga mahumok ang atong kasing-kasing. So diha ingon diha basahon na lang ako kita dito layo. Hallelujah. So sa 12 giingon diha Glory to Jesus, pasaylo ako ninyo. Miingon ako kaninyo, pahumuka ang inyong kasing-kasing sama sa yuta nga gidaro. Pagtanom kamo o pagkamatarong o aniha ang paghigugma. Kay panahon na kini nga mudangop kamo kanako, hantod nga moabot ako o magdala o kaluwasan nga sama sa ulan. So atong hinumduman ang meaning ni Hosea ganina sa iyang name is salvation or deliverance. So mahawas sila sa ing-anak nga kahintang. O giha sa 13 ingon niya apan nagtanom kamo og kadautan, busa miani kamo og kadautan. Nalingla kamo sa mga bakak tungod sa kay misalit kamo sa inyong kaugalingong katakos o sa inyong daghang mga sundalo. So atong hinumduman nga ang ilang kasing-kasing sa mga Israel, giingon diya nga gikumpara sa kahit nga yuta. Giingon diya sa 12, giingon na niya. Giingon na niya ang sugo ni Hosea, ang gikan sa Ginoo nga pinaagi kay Hosea, giingon niya nga pahumuka ang inyong kasing-kasing sama sa yuta nga gidaro. Kay nga naman atong hinumduman nga ang yuta bitaw nga kanang uma atong tan-awon uma, picture out na to nga uma kana apan dugay na kaayo nga wala natamnan. Katong kani ato gwapo kaayo ang iyang field. Kay nga naman nadaro na ako anak man ko sa farmer. Nadaro, magikaras, kabalo ka ng murang ipumurize ang di matamnan. Kaya nga naman, dugay na kaayo nga wala na naatiman. Mauna nga diin, makita na to nga dili na lisod na kaayo tamnan kung unless nga daruhon o unless nga kanang ipahumukod. So mauna diha. So diha so righteous. So diha na to makita. Diya sa 13, giingon na niya nga, apan magtamnog kamo, apan nagtanog kamo o kadautan, busa miani kamo o kadautan. So mauna, what you sow, you will reap. But as we offer ourselves as a living sacrifice, holy and acceptable, then God will renew our mind. Ang ato mga panguna-una nga puno sa mga sala kani ato pag-una niya kay nga naman
naa ka nga surrender diha kaniya, naa ka nga nagahatag, nagatugyan sa imong kinabuhi nga Lord, dili na ako ni kaya sa akong kaugalingon. Lord, pag ang career, maayo na ang posisyon, kanang rangko nimo sa opisina sa korporasyon nga imong ginatrabahuan, ang imuhang posisyon, ang imuhang posisyon ganina, TION, karon possession, unsa ang imuhang naangkon. Mauna nga kung maayo na gani ka na, lisod na kaay na, kanang mabaling na ang imuhang time dito, kay mainong ka nga, 6 days or 5 days, kami naghagong kayo. Pagkahuman, dapat mag-relax po. Pero hinumduman nato nga ang pag-relax, dili lang physical, kundi spiritual. Without the help of God, wala yapon kay kapahulayan. Kapoy lang. Ay nga naman, kinahanglan mo adto ka sa dagat, kinahanglan din ka mo adto sa kung asa ang gusto nimo. Mag-night out kay, tanawa kung mag-night out, unsa man, inom-inom dito, sayo-sayaw diri, kunya pagkahuman, naayang Uber, apoy, mao na relax. Diya sa Ginoo, naatay kalinaw, naatay kalimay nga mudayig diya sa Ginoo. Amen ba? Amen. Hallelujah. Amen ba? Amen. Amen. Murag isa duha ra man dinilong amen. O dili man siguro kumporme. Hallelujah. So mauna nga atong hinumduman nga ang Diyos nagapainomdom ka nato nga naay panahon sa paghinulsol. Hallelujah. Mauna nga diin atong hinumduman nga kung atong itanong ang pagkamatarong, we will reap mercy, grace nga diin ang Diyos nagapadayon. Ingon niya, like a plow breaking up hard ground. So kung kana nga gani nga yuta, kung daruhon na muhumok yun na, ay nga naman, mailalo man ang ang pagplaw. So, maunang gikinahanglan nga sa atong kasing-kasing na may mga gahi nga parte atong hinumduman nga ang Diyos ray makapahumok niya. Amen ba? Hallelujah. Atong hinumduman. This is what an appeal for a surface or shallow turning to God. So, maunang dapat natong itugyan. Kaya without surrendering, without committing to God, lisod di mo mabuhat. Apart from me, ingon na niya, you can do nothing. Wala ako'y mahimo sa akong kaugalingon kung walay tabang sa Ginoo. Dili nato na maingon nga, simple lang na kayo nga mga pagtudlo. Pero without the Holy Spirit, murag mo bounce lang na sa mga huna-una sa tao. Mo bounce lang na ang mga pulo nga ilang nadunggan. Kaya nga naman, kung mo reject sila, wala joy mahimong may tabo nga mga pagbato. Amen? Hallelujah. So, maunang ikinahanglan. So, diha sa 13, atong balikan diha, instead of sowing to the Lord, the Israelites had sown a wickedness of idolatry. So, nakita nato nga sila, kay na katong ingon ako nga naanang successful na ang career, successful na ang position, ay dito na sa higher ranks na, naana ang possession nga, naanay balay, naanay ayuta, naanay sakyanan, manana, kanang komportable na tayo. Mauna nga wala na, nakalimot na sa Creator. Dito na nabaling ang tanan ng panahon kay, papasinaw sa sakyanan, balay niya, papintura, isa pa lang, duha pa lang katuig, magpapintura na po, kaya may parang guwapa yun, maingon. Murag self-gratification ba? Noon nga atong hinumduman, nga diin magbantay kita ni idolatry. Atong hinumduman ang idolatry, dili lang ingon nga kanang image. Atong hinumduman, even your family, even your property, kung gitagaan na nimo labaw kaysa Diyos, that's idolatry. Amen ba nasabtan? Labaw ang imong anak, kay nungdong yun ko sa istorya
kaniadto ni sa usa nato ka igsuon nga naa siya teacher. Naa siya teacher nga usa ka professor. Naa siya isa ka anak. Unya ang iyang anak, grabe jud ang iyang kanang gi-idolize niya. Permanenting anak ang iyang kanang ang topic niya. Wala jud lain kung dili anak. Abi nimo to yang anak na leukemia. Wala. Kaya nga naman, i-idolize niya ang anak. Mauna ang bantayan nato, isang pa kitang mga diliganan. Tagsa, dito na sa atong anak mabaling. Ay, dili ko mo ano kay ang akong anak. Pasig ba kung sa to? Ay, dili ko mo ano kay ang anak. Ikambyo na lang nimo ang Ginoo sa imong anak. Maunang bantayan nato. Kay tagsa, inumduman nato nga ang Diyos nagapadayon nga nagahatag. Nagapahimangno ka nato. So, mauna nga din, giingon diya data, di kinahanglan nga magbantay kita. Giingon diya, unsa to giingon nga, sa 13, ingon pa na niya nga, nalingla kamo sa mga bakak tungod kay misalit kamo sa inyong kaugalingong katakos o sa inyong daghang mga sundalo. So diha dito sa panahon ni sa mga sa Israelites sa panahon nga diin sila dito, makita nato nga daghan sila mga sundalo, daghang dako sila kay mga gifted kaya yatag jud ang pagod sa Ginoo sa ila. Mauna nga diin sila nagsalig sa ilang kaugalingon. So diha giingon diha nga this was compared to the fruit of lies. The nation had trusted in its own might. The people were living prosperous times and had a large or powerful armies. They thought that no one could ever overthrow them. Mauna ilang una-una, abi nila, daga na tagkuan resources, daga na tagga, kanin yung sana, kanang aircraft, kanin nga magbomba kung na may magsulog, warship, mga inana. So mauna nagsalig sila diha sa ilang mga kaptangan. They thought that no one could ever overthrow them. And were what they were, a nation because of direct provision of God. So atong inumduman nga, diin ang Diyos nagahatag o kanang provision sa ilang mauna nga nahimo silang successful. Hallelujah. So mauna nga din nagahatag kanila because of their direct providence of God. And God, thank you. And God reminded them of this time and again, but did not listen. So mauna nga ang Diyos naga-remind kanila na ay time to repent. Kinahanglan ninusura ninyo ang inyong binuhatan. Kaya kung dili mo repent na, mauna na ron. Hallelujah. Hinumduman nato nga din. Ang number 2 gingon, a time to remember. Hinumduman nato una na ay time to repent sa ilang mga binuhatan. O diha, sa ikadua gingon nga a time to remember. A nation of Israel. So ato basahan diya sa 11. Giingon niya chapter 11 verse 1 to 4. Akong basahon. Miingon ang Ginoo, sa bata pa ang Israel, gigugma ko sila. Gitawag ko sila gikan sa Ehipto, ingon nga akong anak. Apan imbis nga kanunay ako nagatawag kanila, mas nagpahilayo na hinuon sila kanako. Naghalad sila o nagsunog og insenso sa mga imahen ni Baal. Akon ang nagtudlo kanila sa paglakaw. Gigiyahan ko sila, apan dili sila muila, nga ako ang nag-atiman kanila. Gigiyahan ko sila, uban sa kaluoy o paghigugma sama ra sa gikuha ko ang yugo gikan sa ilang liog o miduko ako sa pagpakaon kanila. So atong inumduman nga kinahanglan na atay panahon to remember. Makainumdum ko nga gingon diya sa nasod Israel gingon had broken God's law. So nagpadayon sila sa ilang kaugalingon nga gusto. Wala sila nagtuman sa
gusto sa Ginoo, kundi ang ilang gusto gi-break nila ang law. Dili man ta makaingon nga nakasala ta kung walay law, di ba? Amen ba? Maunang dapat mahibalo kita nga kung nasayop kita, ibig sabihin na break nato ang law. The nation of Israel had broken God's heart. So nakuan jud na sakit ang Ginoo. Kay wala na sila nagpanumbaling sa Ginoo. Diba? Sa atong nadungog kanina, pareha pud na sa atong mga ginikanan. Father with his children, like rebellious children, the Israel had taken blessings of God and turned aside to idols. So makita nato nga diha sa kinabuhi sa mga Israelites murag sama usab sa parent children nga diin sila samtang gamay pa sila, samtang sa tiyan pa nag-bedridden, kanang bed rest ang ginikanan para lang masave ang bata. Pagkaabot sa dako na singgit-singgitan raman, wala na ang wala na nila kitanaw kung saan sakripisyo sa ginikanan. Mauna nga mga anak bantay din mo. Amen? Hallelujah. Dili nato isalikway ang atong mga ginikanan nga nagbantay sa ato. Dili mo baya hinumdumi bisan unsa kadautan ang imong ginikanan. Wala jud makambyo anak. Dili ka makapili sa imuhang ginikanan kay gi-assign sa Ginoo nga kana siya ang imong inahan, mauna siya ang imong amahan. Mauna nga diin atong hinumduman nga kaning mga Israelites wala na nag-rebuild na sila, nagtalikod na kay tuhod, dagan na sila, prosperous na sila, dagan ng mga army sila, abi nila mahimo nila ang tanan, but hinumduman nato nga provision to sa Ginoo. Hallelujah. Amen ba? Amen. So mauna nga kinahanglan nato. O giingon niya that they turn aside to idols. When we enjoy the blessings, we easily take it for granted. So mauna nga diin atong hinumduman, dili na mo simba kay na may provision, maayo naman ang lawas. Dili na mo hatag og pagtagad sa Ginoo. Sunod na lang nga si Dumi ko na po kung simba, kaya nagsimba ba ako sa kabulan straight. Karong sunod na lang si Mana na po ay dili na po sa kay. Na ako'y lakaw, uy. Hinumduman na to nga kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan, valid jud na sa ato ba. Kanang mga rason nga na, mahimo yung valid. Dili jud na ingon nga kana, istorya na valid jud na kanya naman. Imo ba yung isakripisyo ang imuhang kaugalingon dito instead of God? So mauna nga din atong hinumduman. Hallelujah. Few children appreciate the sacrifices their parents made for them until they become parents themselves. So, mauna nga tagsa ipamulat sa iyo pa kayo, nakaminyo na kanya naman. Ritubada, dili maminaw. Imbes na ingon, Espinosa! Espinosa! Wala, ay dito na nag-date-date. Ay, pasensya na sa mga kanangurag na. Sorry pero maunay ka matuuran. Amen, hallelujah. Diingon diha. Diha na nila ma-realize kung sila na mga ginikanan. Hallelujah. Mauna nga atong hinumduman. Nagaan nato o pagtagad. I-appreciate mo. Mauna ingon ako, Lord, thank you sa All Nations Full Gospel o sa mga katawhan nga ani-adirikin nga naman gina-appreciate nila ang pastor. Dili pareha nga nakasala ang iyang pastor. Ala, tibok! Kongregasyon, gikalat ang and it caused division. Dili maayo na kung dili atong iampo. Remember that God choose us nga mahimo nga in charge sa inyong mga kanak. We pray for you. Dili lang ingon nga tulong rami diri, mauna ning ana, wala nagpanumbaling. Even ingon ako, maunang ingon ako nga may mga listahan, kinanaan ay mga listahan sa mga member. Kaya naman isa-isa mo na, dili man na ingon nga general lang, general lang para dali.
Dili, kundi ato gyud nang isa-isahon. So maunang atong hinumduman. Hallelujah, nga tagaan nato og pagtagad ang atong mga ginikanan. Dili kay ingon nga ay tigulang naman na oy. Kay nungtong di ko sa Kidapawan, kay sa Kidapawan ko ng eskwela, college time na ko, naay usa ka balay, naay balay dito sa corner nga bago may mag-abot sa amo aba. Ang iyang ginikanan, gibutang na lang sa gamay, sa silong sa balay, unya, tagaan lang o kanon, tagaan lang, walay ligo, walay atiman ang nanay. Asa naman unya, dako kaayong posisyon sa gobyerno. Hallelujah, ito na po na, murag gipuga ang akong kasing-kasing, kay nga naman, pagkatapos na maabot ka ni anang higayo, ganang sitwasyon nimo, posisyon nimo nga na, ibutang na lang nimo sa daplin ang imong ginikanan, kay wala, kay tigulang na, dili man ang maliguan, dili man ang mahungitan, dili man ang sariling sikap, hinumduman nato, nga dili mo makaabot, dili kita makaabot ni ining posisyon nato, ni ining atong tindog karon kung wala ang atong ginikanan. Amin, tagaan nato pagtagad. Do not let it for granted na wala man ang kaiskwila si nanay ko eh. Diya lang na, wala man ang kaiskwila. Hinumdumin niya siya ba yan nag-anak sa imo ha? Walay lain, dili iro, dili kuan, dili bimin, but ang Diyos nagpili sa imong inahan nga mahimo ka nga anak niya. Hallelujah. So mauna nga atong hinumduman. Hallelujah. So mauna nga ang mga bata tagsa murag dili na nila ma-appreciate. Maubitaw na nagapamalandong ko na ay Grandmother's Day, na ay Mother's Day, na ay Father's Day, ay Children's Day. Kaya naman ang tanan na ay adlaw nga matagaan nato og importansya ang matag usa. Amen ba? Mauna nga diin atong hinumduman. Giingon diha nga ang giingon diha that few children appreciate the sacrifices their parents make for them until they become parents. Food, clothing, shelter, transportation are thought of his rights which to rebellious children to is entitled. Mauna giingon nga, naangko na ang tanan, pero wala na gitagaan og pagtagad. Di man na makaingon, nanay, I love you. Abi ninyo, gamay lang na, tatlo lang na ka word, I love you. Pero makapadako kasing-kasing sa ginikanan. Amen? Di, magtagaan ka. Makainom-dum ko itong una, gagmay pa ako mga anak. High school na, pero 10 pesos lang ako ipabalot kaya may trabaho ko. Wala ko trabaho, sakripisyo ko nga, ni balhin mi dire, kay ang mga bata mag-college o high school na. 10 pesos, ingon ako, asa man mo eskwela, ingon anak ko, dito may sa anak nga eskwelahan. Balo nila 5 pesos padulong. Mahala na sila sa 5 pesos kung unsa niya. Ipalit ba ng bis? Hindi man yung makapalit o kuan. Kanang mahalon ng mga pagkaon diha kay 5 pesos unsa. Makaingon ko sa unya ang akong college 35 pesos. Pila ka ride gikan diri padulong o highway to San Pedro or Claveria to kanang San Pedro College. 35 pesos. Full day na. Ingon ako kung walay mga pagsakripisyo, walay process, dili na sila makabalo mag-treasure kung unsa ang kinabuhi. Ang kanang dapat nga mahibalo sila. Pero sa tinuod lang, wala yung ko ihatag mo. Hallelujah. Mauna nga, tama na dito ako makaya. Tama na dito ako makaya. Hallelujah. Back to God be the glory. Nakahuman sila nga silang tanan nakatapos usab. Hallelujah. So mauna nga diin atong inumduman nga ang Diyos nagahatag ka nato. Kung entitled ka mo nga sa mga anak. Dili man na sala nga makabalay mo, makasakyanan mo, abot mo yung anak posisyon. Pag inumduman nato nga dili nato isang tagisinan. Dili nato tagaan o kanang ingon nga ihatag lang nimo ang isa ka platito, unya sariling sikap magsubo, unya
tubig lang niya. Makaingon yung ko, grabe yung ginit ay ang anak nga ni. Wala na isudlay, pinanakatuig. Ang ano kaya naman, nagpiin naman, gawalo mo nagpiin. Kaya nagtibugol-tibugol na kita. Kaya wala yung sudlay-sudlay, ang tigulang. Dito yung ko ingon ako, Lord, kung ako man magtigulang, ingon ako, dili yun ako pasagda ng ako mga ginikanan. Nakaingon yung ko nga ako, kurang na, naabri ang ako una-una, kay ano, gikan sa akong nanay, ako ang nagbantay, tatay, auntie na ko, lolo na ko, naadya namatay. Dako ang mga kamot. Ingon ako, dili yun ako itugot nga mainganang akong kinabuhi nga pasagda ng mga bata. Ang mga tigulang nato. Kay dili ka makaabot og inganing posisyon. Dili kita makaabot og unsa ang imong naabot karon kung wala sila. So mauna, giingon, God wants us to be childlike, but this is different from childish. Unsa may kalahian sa childlike person o childish person? A childlike person is simple and loving, receiving instruction and behaving in a way that please his parents. So mauna ang childlike. So ang mga anak dapat pareha sa ato ang si Jesus, ang ato ang amahan nato ang naang nga Dios. Masana usab kita sa iyang kinaiya. Hallelujah. Mudawat sa mga instruction. Ganina nagapaminaw ko sa devotion tinuod yun. Kung dili ka ni paminaw sa instruction, awa. Dili prosperous ang iyang kinabuhi. Matingala ka. Nagsimba man ko permanente. Pero nga nung ani man ang akong kinabuhi, so maunang atong inumduman. Ang childlike person is a simple and living, receiving instruction. Ang childish person, pretty, selfish, and quarrelsome. So makita nato nga ang childish person nga wapa, pero self-centered. Ako, kulang sa pansin. Childish. Mao nang kinaiya sa childish. Amen ba? Napatay na tunan? Hallelujah. So, maunang kinahanglan nga ang Diyos nag-desire ka na ito nga naatay tinuod na relasyon. Naatay banding diha kaniya. Paano sa ato, pinaagi sa ato, pag-ampo, sa ato pagdahig kaniya, pagsimba, o giingon diha giingon God's way is not force. So ato inumduman, God has given us the right to choose. Atong inumduman nga ang Diyos wala ta niya ginapuga, wala ta niya ginapressure. Unsay gusto nato, ikaw ang magpili. And you will be responsible kung unsa imong gipili. Unsa ang imong gipili karon will reflect tomorrow ang imong future. Kung unsa ang imong gipili karon, aniyo na nimo years from now. Maunay imong maani. So, bantayan nato. Amen? Inumduman nato nga naay time to repent, time to remember. Number 3 is a time for chastisement. Mauna ni Ron. Inumduman nato nga si Hosea nagapahinumdum sa nato. Giingon diha sa Hosea 13. Giingon niya. Hosea 13 verse 4. Hallelujah. So, maunang atong tandaan nga ang Diyos nagapahinumdum kanato pinaagi kay Hosea. Ako ang Ginoo nga inyong Diyos ang nagpagawas kaninyo gikan sa Egipto. Wala na kamoy ilhon pang Diyos o manluwas gawas kanako. So, atong hinumduman nga nagapahinumdum ang Ginoo nga siya ang naay-gahom nga magaluwas kanato. Diya sa verse 7 atong tan-awon. Verse 7 and 8 atong 9. Usa daw bangis nga mananap akong mag-atang kaninyo. Dasmagan ko kamo nga daw uso nga mawad-an og mga anak. Og daw liyon kunis-kunison ko kamo og lamyon. Mag-atang ako, hallelujah, sa mga dalan nga mo atake sama sa mananap
nga leopardo. Laglagon kung kamong mga taga-Israel tungod kay gikontra ninyo ako ug ang inyong magtatabang. So maunang atong inumduman, kadili lang ingon nga mahigugmaon ang Ginoo, pero tungod sa iyang pagdisiplina sa atoa, nakoy sakit. Amen ba? Nay sakit wala. Kay para mamulat pa. Mamulat ta ba? Anang mamata ta nga, uy, asa naman ko ani? Di nakakabalo kung asa ka mo gawas, kaya nga naman naamay mo dasmag sa ibuha. Amen? Hallelujah. Remember the power of God to harm as well as to help. Pwede siyang magtabang, pwede usap, itukot ko niya. Nga, masakitan kita. Nga naman, para matulid. Di ba? Pag mahinumdum ko itong mga gagmay pang mga bata, uwian na sila. Dili yun na ako dahil dakpon sila nga, ay, kaluoy mo daan ni Dili. Sagdan lang kay nga naman. Makakatpon sila nga Dili na ito maayo. Pero kung permanently overprotected ka, dili yun makakatpon. Abi niya tanan, ihatag na, dili na, wala na yung mga sakit. Mauna nga dapat bantayan po nato, mga Kristiyano. Napa ba mo? Amen. Amen. So mauna giingon diha nga, remember that God has the power to harm us as well as to help. When we realize that God has protected us from all our enemies, we should examine. So, sama sa akong gisulti kani adto ba nga kung kita dili mo examine sa atong kaugalingon, dili ta mo evaluate sa atong kaugalingon, mahimo kitang stagnant. Unsa may stagnant? Walay kagawa sa kanang murag tubig ba nga na pundok lang diha. Unya baho na kaayo kay nga man way outlet. So mauna ang may tabo. Mas mahimong stagnant kung dili nato i-evaluate ang atong kaugalingon. Dili ta magtanda nga kani di ay ang gusto sa Ginoo. Dili ka magmatnon ba? Dili ka magingon nga ay kinahanglan di ay nga bakuna ko akong lifestyle kay nga naman dili mao ni ang gusto sa Ginoo. Pero kung wala kay word, paano ka magtubo? Kinahanglan ang word of God, the Bible. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Giingon pa diya sa verse 11, Thy word have I hid, kanang itago na ko sa akong kasing-kasing, that I might not sin against you, Lord. So mauna nga ang pulong importante kaayo para nga ikaw mahimo nga makita nimo ang mali. Pero kung wala kay word, sama sa last Sunday giingon na ay last Wednesday kinahanglan ang word kay kanuman there is a way which seems right unto a man, but the ends thereof is destruction. Naatay mga hunang-hunang tama jud di. Di ay ito, nahimulang ka na sa Ginoo. Kay ang imulang na ito una-una. Maunang gikinahanglan nato. Amen ba? God can be a great friend and He also be a fearsome adversary. So, atong hinumduman, pwede ta mahimong amigo o pwede po nga adversary. Murag nagsukwahi ka ba? Ning ana. So, kung dili gani amigo, di away. Amen ba? Mauna ang number 3. Number 4, giingon a time for healing. Amen. So, na ay panahon sa pag-ayo. Hallelujah. Kay ang Diyos, gugma man nga diin, giingon niya nga, nagapadayon gayod sa pag-uban ka nato. So, atong tanahon niya sa verse 4, chapter 14, verse 1 to 4. Akong basahon kini. Miingon si Hosea, mga taga-Israel, balik kamo sa Ginoo nga inyong Diyos, kay nalaglag kamo tungod sa inyong mga sala. So, tanan hinumduman nato, kitang tanan nakasala. Dili ko exempted ani, kay for all have sinned and come short of the glory of God. So, tanan kita nakasala. Wala exempted dire, tanan ta. Hallelujah.
giingon diha, balik kamo sa Ginoo nga inyong Dios kay nalaglag kamo tungod sa inyong mga sala. Balik kamo sa Ginoo ug ingna siya. Ginoo, pasayloa kami sa tanan namong mga sala ug dawata kami sumana sa imong kaayo aron makahalad kami kanimo ug mga pagdayeg. Inumduman nato nga ang part of kanang worship is magdayeg ta. Mukanta kita diha sa Ginoo. Amen. Gikan sa among mga bakba. Ingon diha, dili na kami mangayo og tabang sa Assyria o dili na kami musanig sa mga kabayo nga alang sa gira. Dili na usab namo tawgon ang among Dios nga among hinimo. Kay isa pod nga giingon nga kanang mga wooden na kuan. Gihimo sa atong mga ilang mga kamot. Kay gi kaluy-an mo kami nga sama sa ilo. Verse kuan 7 to 9 bali adto nato dito. 7 to 9, mupuyo sila pag-usab sa ilalom sa akong pagpanalipod. Mudaghan sila og muuswag sama sa lugas o sa mga ubas nga nagapamula. O mahimo silang bantugan sama sa bino sa Lebanon. Mga taga-Israel, ayaw na kamo pagdangog sa mga Diyos-Diyos, tubagon ko ang inyong mga pag-ampuog at timanon ko kamo. Sama ako sa labong kahoy, labong taeng kanang baga ba labong labong nga kahoy sa sipres nga kanunay berde. Ako ang nagpauswag kaninyo. 9. Hinaot nga ang mga maalamon musabot sa mga naisulat niini. Gusto gayod ang pamaagi sa Ginoo o gisunod kini sa mga matarong apan mahimo kini kapandulan sa mga malampuson. So tagsa man gud kung maayo na ang imong kahimtang, dili ka na musalig sa Dios. Dito ka na sa imong karir, dito na ka sa imong sweldo, dito na sa imong possession nimo. So mauna nga atong hinumduman nga naay panahon sa pag-ayo. Giingon diha, God's chastisement is for a purpose. So ang natong pagdisiplina sa ato, pagreprimand sa ato, pagsuko sa ato sa Ginoo, nato'y purpose. Dili lang ingon nga ay nasuko lang. Mao nang tagsa ang mga kabataan karon pagkasabaan, tampo dayon. Dili na mo tingog-tingog sa mama, imbis nga ginatudluan. Di na inuon. Bagulbul. Ana. Bapa niya, mo sobra pa sa naga-mama kay ngana. Wala na nagakuan, wala na nagapaminaw sa mama. Sa kaayuhan nung dumi, nga sa kaayuhan na nimo, ina imo katapaya. Sa kaayuhan nimo na. Amen. Dili sa uban. Amen. Dili sa kaayuhan sa uban, kung dili sa imo nganong ginadisiplina ka para matulid. Dili para sa mag-downfall ka, kung dili sa kaayuhan nimo nga makalampos ka, ingno ka nga dili ka mag-uyab-uyab ha kay bata pa ka. Unya mo bukos jud. Unya pagkauman. Unsa na may tabo kay nag-over the back naman. Below the belt na. Ala na. Maunang atong hinumduman nga ang God's chastisement or parents' chastisement to their children. Na ay purpose na. Dili na ingon nga ka. Mauna ingon ako nga. Spare a rod sa imong anak kay nga naman. Dili ka rin ang imo bunalan. Ay, ikaw na inuon ang iyang ilong-ilungon. Hala, dito ako gusto na ni. Dili na mo sumod. Dili na mo ingon. Pag-ingon, tama na ha. Wala, dili. Buwan yun, bagulbul na lang yun. Kaya nga naman. Gitubukan manimo gamay pa hinumduman nato mauna nga ingon ako sa mga kabataan nagapasalamat ko kay nga naman ginagamit na sila dili si Juan unya wala kay gitudluan ana nagyapon
Mao na nga dapat na-adjoy i-train para nga sa sunod lahi na po. Makasawa, mapupuntanan mo uy. Amin ba? Diba? Mao nang atong hinumduman nga ang pagdisiplina na apoy purpose. And God wanted, kaya nga naman, karon ang panahon sa pagdayeg, pagsimba, pagpaminaw. May panahon, in everything there is time man. Diba, gingon niya sa Ecclesiastes 3, in everything there is a season. So, dili ta magtulog karong panahon. Dili ta mag-uli dito sa, ay, human naman ang praise and worship, uli na lang po eh. Tapos na akong party. Tapos na ako ang part ba. So, maunang ako, if they would return to God and pray humbly, nanganaay pagpaubos diya sa atong buhi nga Diyos, He would hear from heaven and would heal their land. Amen? Di ba gingon diya sa 2 Chronicles, if my people shall humble themselves and pray and seek my face, hinulsulta na panahon nga hinumduman nato unsa kagahapon, hinumduman nato nga naay disiplina, hinumduman nato nga naay kaayuhan pod. Amen. Dili lang hanto dito sa disiplina, uy, napoy kaayuhan. Amen. Diba? Ingon dito kung sa Ecclesiastes tanaw na to nga naay panahon sa unsa na pag-isi, naay panahon sa pagsusi, naay panahon sa pag-anak, naay panahon sa pagkamatay. Amen. So maunang din atong hinumduman. Ingon diha that but repentance had to be based on truth. Atong hinumduman ang paghinulsol dili lang imong taman sa bibig. Dili lang taman sa ingon nga una-una. Hinulsol na ko inahan. Pagkahuman, nagawas pa lang diha, dalaga nag-una-una nga dili malipay ang Ginoo. So mauna nga din higinang they had to admit that the false god could not help them. So atong inumduman katong mga wooden na carved diha, dili makatabang kay nga naman naa sila'y kabot pero dili makagunit, naa sila'y mata pero dili sila kakita, naa sila'y tiil kompleto kaayo with cutics pero dili sila kalakaw. Inumduman nato na diha ang Diyos nagapahinumdum ikasilagan ngayon niya. Dili lang diya taman kung dili atong hinumduman bisan pa ang parte sa atong pamilya. Dili ta magkuan kanang ingon dito lang mali na sila mali na. Pero atong hinumduman bisan pa sa atong sulod na atay mga kakulang mo. So gikinanglan nga atong i-admit. They had to admit that false god kanang idolatry ingon diya could not help them. They had to admit that they were powerless to save themselves. So, atong tan-awon, dawaton, nga, kana sila, dili dito na makatabang. Ang uban, dito yung doon, kay naay sakit, dili maayo, dito ko kay St. Jude. Hallelujah. Hallelujah. Dito sa usa ka, kuan, gihimo, nga mga tao unya dili dayto kay wala man sila'y power kay wala na sila'y ulo, wala di pud sila ka-suggest na pud sila'y mata, di pud sila na sila'y baba pero kasulti. So mauna tandaan nato, they had to put away their idols as John the Baptist gingon taught that it was necessary to bring forth fruit meat for repentance. So, sa batong mga fruit nga to, kinahanglan maana sa ato. In the time of trouble, almost anyone will cry out for help. But for the cry to be heard, there must be an action. So, mao na gingon nga, tao, liho kay tabangan ka sa Ginoo. Dili lang gingon nga, sige lagi lang kinatabangan ko tabang. Wala pa lang kalagi mo pamaagi mo trabaho sa diha. Trabaho mo kinahanglan kung maayo ka. Wala po ka lagi mo remedyo nga magpa-doktor o sa diha na mabago ang imuhan. So baunang giingon nga, but for the cry to be heard, there must be an action as well. If we repent only
we, so that our burdens will be eased with every intention in our hearts of returning. Murag mangutya ka na lang okay na ni? Process na to sa repentance, pero wala di ay ito'y pagbago. The same yesterday, today, and dili forever. Kaya na may kamatayon. Hallelujah. Amen. Topic na dyan. Hallelujah. Hosea present the people in Israel with two alternatives. So, atong tanawon kining duha ka alternative in conclusion. They can refuse to listen to him and heal their land. But God will not make the decision for them. So atong inumduman nga ikaw lang jud, walay lain ang makahatag og desisyon para kanino. Na may mga suggestion ang mga tigulang, nanay, ginikanan, pastor, na ay suggestion. But amen. Amen. Hallelujah. So natin natunan karon. Amen. So let's stand and pray. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, riya mapapahaya sikaraya dandi andaraya sikaraya. Amahan nga langit nun aniya kami nga nagatugyan, nagapasalamat. Salamat Ginoo Lord nga ikaw ang Dios nga magapataliwala. You are powerful enough, Ginoo God, nga di makapag-o sa among mga kinabuhi. Naaman man kami, Ginoo God, mga tinaguan nga mga sala. Apan ikaw, Ginoo, nakaila ka. Even the number of our years, Ginoo God. Lord, with your grace and mercy, Ginoo God, forgive us, Ginoo God, sa tanan namong mga kanal. Amen. Praise God. O karon mag-aadto kita sa panhatag sa ato ang mga tithes and offering. So, where nagakuha na sa ilang mga envelopes. So, naalang ko i-share po ng mga passage diha sa inyo diha sa akla sa Ginoo diha sa James chapter 1 verse 17. Dito diri, every good gift and every perfect gift is from God above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variations or shadow of turning. No, praise God that everything nga naa sa tuwa is gikan diha sa Ginoo. So everything po nga naa sa tuwa, we ought to give back no diha sa Ginoo. Kay dili man ni nato maangkon, pinaagi lang sa ato own strength, but pinaagi po na sa tabang no sa ato ang Diyos. Amen. So, I encourage everyone to please all stand and raise our envelope as we pray. Heavenly Father, Lord, we give the Lord God sa imong goodness, Lord God, sa imong faithfulness, Lord God, and grace, mercy, Lord God, sa among kinabuhi, Lord God. Salamat Ginoo sa mga panalangin, imong gihatag, Lord God, gikan sa gamay, at sa dako, Lord God. We thank you, Father God, wala ka ng pulang, Lord God, that you are our Jehovah Jireh, Lord God, that your provision, Lord God, shall be seen, Lord God, in all area, Lord God, sa among kinabuhi, Lord God, mapang-physical, Lord God, emotional, Lord God, especially, Lord God, spiritual, nabutang, Father God, Lord, daghan salamat, Ginoong Hesus, may imong i-prosper, Lord God, ang among land, Father God, even the sources of our income, Father God. And Lord, we pray, Lord God, ikaw pag Ginoo, mag-promote, Ginoo, sa imong mga anak, Lord God, na nagatrabaho sa mga offices, even, Father God, more clients and customers, Lord God, sa mga trabaho, Ginoo, nga na yung mga negosyo. Lord, we pray, Father God, ikaw even magatudlo ka na, Lord God, on how to manage, Lord God, our finances, Ginoo, according to your will, Lord God, and according to your purpose. And teach us, Father God, to honor you, Lord God, sa mga possessions, Ginoo, nga kini, Lord God, dili lamang gihatag imo kanamo for nothing, but Lord, na mga purpose, Ginoo, kini mga salapi, Ginoo, imong gihiyag kanamo, o mahimo kami, Lord God, na responsible, Lord God, to take good care of it, Father, O God. O dagan salamat, Ginoong Hesus, o kini ginabalik namo diha kanimo, Dios, dungog ug himaya. In Jesus' name we pray. Amen.
Lord, salamat sa madaugong pagtapos sa among mga panimbahon karon nga ikaw Ginoo ang magauban kanamo. Salamat sa kalipay Ginoo God. Bisan pa sa imong pagpadayon nga nagahatag o kasing-kasing nga maninawaton Ginoo. Salamat Ginoo Lord, hallelujah, nga diin ang kalinaw Ginoo God magapabilin sa matag usa Ginoo God. Ang katagbawan Ginoo Lord God mao'y maangkon sa matag usa Ginoo God. Salamat Ginoo Lord God, bisan pa sa among pagbulag-bulag karon, ikaw Ginoo ang Dios nga magauban, magapanalipod, magatagbok sa tanan namong mga panginahanglan, magagiya Ginoo Lord God. Salamat balaang Espiritu. Salamat Ginoo Lord nga ikaw ang among Dios nga magbalantay Ginoo God. Lord, may your grace, hallelujah, nga dili ikaw ang Dios nga magauban Ginoo God. As you cover us, O God, with your precious blood, nga diin kami Ginoo God, imo kanunay pagaubanan o ginintanan akong ginaampo diya lamang sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Ug ang tanan mag-ingon o amen.